For 10 years ako ay, namuhay na para bang isang lalaki at ito yung paniniwalaan ko na identity ko. Ako ay bunga ng isang broken family and nung bata ako akala ko okey lang ang lahat, na ayos lang ang lahat bilang bata na lumalaki na hindi kasama yung father. Pero growing up, nagkaroon ako nitong inggit sa loob ko, inggit sa mga pamilya, sa mga bata na, masasaya kumpleto yung pamilya nila. And yung inggit na 'to is nagbuo ng kalungkutan. Bata pa lang ako ay nagkaroon ako ng opportunity na marinig yung salita ng Diyos. Pero yung pamumuhay ko ay naging taliwas kasi umalis ako sa simbahan na yun. Hinanap ko yung kasiyahan sa mundo. So, growing up doon, napabarkada ako and then sa pagbabarkada na yun dahil nga hindi ako sanay na mag-open up sa mother ko, yung mga barkada na yun yung naging outlet ko na to the point na ang kanilang nagiging advice is, "Iinom na lang 'yan." So, nasubukan ko rin na mag-inom and kaya ko yung ginawa kasi yun yung nakikita ko sa kanila na kapag umiinom sila is para bang wala silang problema. Nagkaroon din ako ng confusion sa identity ko. So, sobrang naging ligaw ako na kabataan. Growing up, nakikita ko rin and na para bang ako ay nananamit at kumikilos na para bang isang lalaki. And para bang ito yung naging shield ko para sa sarili ko. Nagkaroon ako ng attraction sa kapwa ko babae, nagkakagusto ko sa kapwa ko babae. And kahit na alam kong mali yun, naging normal para sa akin kasi nung mga time na yun, doon ako masaya. Nakikita ko na normal lang yun, na tanggap naman ito sa mundo. At the same time, para bang yung ginawa ko na yun is para magkaroon ng, dahil nga wala akong father figure, so yun yung ginawa ko na, hindi ko ginawa, pero yun yung pinaniwalaan ko na identity. Gusto ko na maging fit ako sa mundo nila, maging fit ako sa kung ano yung ginagawa at normal para sa kanila. So dahil nga people pleaser din ako, ayaw kong ma-left behind. So pati yung identity na yun is ginawa ko, pinaniwalaan ko siya. Every time na iinom kami or gagala kami, pag-uwi sa bahay hindi pa rin ako masaya talaga. So may kulang pa din talaga. Hindi siya napupunan ng pag-iinom, hindi siya napupunan ng paggagala kapag kasama ang barkada. Kasi sa loob ng bahay namin, puno din ng pag-aawayan, puno ng gulo, to the point na kami ng kapatid ko ay nagkakapisikalan. So naalala ko merong time na, kumuha siya ng kutsilyo and tinutok niya yun sa'kin. So gano'n na pisikal. And may time din na kumuha siya ng bato, ipinukpok niya yun sa ulo ko. To the point na namanhid ako kasi hindi ko naramdaman na meron na palang tumatagas na dugo. Pero lahat ng yun ay dahil din sa ugali ko. Kasi ako din yung tao before na hindi mapagpasensya. Mabilis uminit yung ulo ko, palasumbat ako. Mga bagay na hindi rin naman maganda sa pandinig yung mga sinasabi ko. Kaya umahantok kami sa ganong away. Wala nang pag-asa. Even myself, sabi ko, forever na lang ako magiging ganito. Forever na lang na empty yung buhay ko. Na para bang yung panahon na yun, yung buhay namin ay para bang nasa disyerto kasi nga wala palaging ganun. Hindi na nagkaroon ng kaayusan. Nakilala ko yung Simbahang Universal sa pag-invite ng mother ko. Pero yung pagsama ko na yun kasi dahil nga since bata ako nakaka-attend na ako ng Christian church. So nung nakapunta ako dito, para bang sa akin, normal lang yung church. Another church lang ulit, another, religion. Every time naman na uma-attend ako, palagi kong naririnig na sinasabi ng mga lingkod ng Diyos yung patungkol sa kaligtasan. Saan ba patungo yung kaluluwa natin after ng buhay natin dito sa mundo. Pero every after service, hindi ko yun binibigyan ng halaga. So, hindi ako nagkakaroon ng realization na, oo nga, saan nga ba patungo yung kaluluwa ko? And it lasted for 6 years na ganun yung routine ko. Attendee lang ako, pero wala akong desisyon na magbago.
naaalala ko, it's BYG Night Vigil na nagpa-baptize nga ako. Pero nung panahon na yun, it's because of emotion lang. Wala talagang totoong desisyon. Pero nung naalala ko, nagkaroon tayo ng campaign ng Gethsemane. And ito yung purpose na talagang sineryoso ko na. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon na, "Do not be afraid," sabi ng Diyos, "for I am with you, I will uphold you with my righteous right hand." Nung time na yun, very certain na ako na ito na talaga yung taon ng pagbabago. Kasi nung mga nakaraan, although may desire ako sa mga nagdaan na taon na magbago na, kasi nga alam ko naman yung dapat na gawin, alam ko yung tama, alam ko yung sinasabi sa salita ng Diyos. Pero wala akong lakas kasi people pleaser talaga ako. Niisip ko, ano kaya yung sasabihin ng mga kaibigan ko kapag nakita nila, one day, nagbago ako. Kasi sa mga nagdaan na taon, simula high school, nasanay sila na, yun na yung nakikita nila sa social media ko na, yun nga, para akong lalaki talaga, yun yung paningin ko noon. Ginawa ko is, nilayuan ko yung mga kaibigan ko na maaaring maglapit sa akin muli sa paggawa ng mga maling desisyon. Then, naging mas connected ako sa salita ng Diyos. Ginawa kong, before, puro ako social media, talagang distraction. So, yun yung isa sa mga sinacrifice ko na ayusin yung social media ko. Simula nang ginamit ko yung social media ko sa matalinong paraan. From before na puro kalokohan yung sinishare ko, ginamit ko yun para maibahagi din yung salita ng Diyos. Naging connected ako sa mga program ng church natin, yung sa mga messages ni Bishop Macedo. Kasi doon naiintindihan ko habang mas matagal ako na binababad ko yung sarili ko sa salita ng Diyos, is mas naiintindihan ko yung kalooban niya. So, yung paningin ko sa mga tao is parang nagkaroon ako nitong unawa na it's not them physically, but it's from them within. Naiintindihan ko na sila rin ay kaluluwa, hindi ko dapat i-prolong yung mga bagay na dapat na ibinibigay ko sa kanila, katulad ng pagpapatawad. Sa totoo lang, mahirap magpatawad. Especially kung parang hindi mo alam kung sang part ka ba nagulang. Going back sa father ko. Pero nirelease ko yung forgiveness na yun. Ibinigay ko yun sa altar para ma-cleanse din yung loob ko na wala akong sama ng loob, wala akong galit sa kahit kanino. And para matanggap ko yung pinakadakilang regalo ng Diyos at yun yung Espiritu Santo na siya rin namang magbibigay ng kapayapaan sa kalooban ko. Ang naalala ko noon na antayin dalahin ko, sabi ko sa Panginoon na siya sa atin niya yung puso ko. Kasi yun yung time na naging eager ako na sabi ko, hindi ako papayag na for the past years, up until now, hindi ko matatanggap yung Espiritu Santo. So, nung pagpunta ko ng church and dumating na yung time na isa-surrender yung vow, pagpunta ko ng altar, I am very certain na hindi lang yung financial yung binigay ko, kundi yung buhay ko na. Mula sa iyak na dulot ng sakit, naging iyak siya na dulot ng kasiyahan. Kasi finally, natanggap ko yung pinakadakilang regalo ng Diyos. At yun na yung Espiritu Santo. Nagkaroon ako nitong assurance kasi sa loob ko, yun yung kapayapaan na hindi ko mapaliwanag. Kasiyahan na hindi ko mapaliwanag. Na matagal kong hinanap sa mundo. Nung tinanim ko yung aking lumang buhay sa altar, binigyan ako ng Diyos nitong masayang buhay, kompleto sa loob. Binigyan niya ako ng mas malawak na pangunawa, mas kakaiba na perspective sa bawat na, hindi lang sa tao, sa bawat na nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na before, negative ko siya tignan, pero ngayon lahat ay positive kasi lagi kong sinasabi na itong mga bagay na to ay wala akong ibang pwedeng paglagyan kundi sa kamay lang ng Diyos. Yung relationship ko ngayon sa family ngayon ay maayos na. Masasabi kong puno na ng pagmamahalan. Before na puro sumbatan, puro awayan. Ngayon,
maayos na talaga. Para sa akin, hindi ko na-imagine na darating ako sa time ng pagbabago na physically na kaya kong, magdamit ng bilang pambabae. Kasi nga before, hindi ko siya nakikita na gano'n dahil ang paningin ko noon sa sarili ko, ako talaga ay isang lalaki. Dahil nga, yun yung ginawa kong shield for the past years. Pero ngayon, yun yung tumatatak sa akin. And hindi lang sa akin, pati na rin sa mga kaibigan ko. I remember sabi nga nila na parang naging mabilis yung pagbabago. Pero for me, lahat ng ito ay dahil sa tulong ng Espiritu Santo kasi very clear sa akin na kung sa sarili ko lang lakas, hindi ko talaga kakayanin na magbago. Mas masaya ako sa kung ano ako ngayon, mas satisfy ako sa kung ano ako ngayon. Kasi alam ko ngayon na ginagawa ko yung kalooban ng Diyos. Hindi na ako taliwas sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos.